topics na ng ating pong month-long theme na Start of a New Beginning. Nung unang linggo po ay pinag-usapan po natin yung Abraham's Crossroad, na minsan tayo po nilalagay ng Panginoon sa isang sitwasyon ng ating buhay na kinakailangan mamili. At yung pagpipilian, dalawang bagay lang po yun. Yung words o yung best. Sumunod na linggo po ay binigyan po tayo ng Lord ng isang mensahe na Moses Companion. Na even though naglilingkod po tayo, hindi po natin kayang gawin sa sarili po nating kakayanan ng isang bagay sapagkat napaka-importante yung salitang companionship. At ngayon po ay ating pong pag-uusapan ang salitang prune to bloom. Pag tinanong po natin yung botanist, pag tinanong po natin yung nagtatanim, na paano ba tumubo ang isang halaman, dalawa po yung kanyang may bibigay na strategy sa atin. Una, pwede kang magtanim gamit ang isang buto, gamit ang isang binhi, itatanim mo sa isang lupa, didiligan mo, papaarawan mo, makalipas ang ilang buwan, tutubo. Yun po yung isang kaparaanan para magpatubo ng isang halaman. Ng isang puno, o kahit ano pa mga bagay na namumunga. Subalit, meron din pong tinatawag ng mga botanists at yung mga nagtatanim na hindi mo na kinakailangan magtanim pa para tumubo. Given na yon, ang kinakailangan doon is pruning. Bakit kinakailangan minsan ng pruning? Ang pruning po, ginagamit po ito sa isang halamang established na, sa isang punong malago na, kaya lamang po, may mga sanga, may mga parte ng halaman na nabubulok na kinakailangan tanggalin. At hindi sila mamumunga hanggat nandoon yung sangang hindi tama. Yung mga dahon na natutuyo na nakakahawa, kinakailangan ito. Ang teksto po natin ay matatagpuan po natin sa Judges chapter 7, na kung saan si Gideon po ay ginamit ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, para yung kanyang piniling bayan ay iligtas po sa kamay ng mga Midianites. Nakakaroon po tayo rito ng comparison starting from the first Sunday of June hanggang sa kapanahonan po ito. Na yung Israel ay yung piniling bayan, yung Israelites, yun yung nationality ng piniling bayan. And contemporary, sa panahon po natin ngayon, tayo po yung tinatawag ng mga chosen nation and chosen people. At yung ating identity, tayo mga spiritual Jews. Kaya meron tayong tinatawag na comparison May mga pagkakahawig at pagkakahawig tulad yung mensahe ng Lord from the Old Testament at sa atin ngayon. And I hope na yung message ng Lord noon pa, noong unang linggo ng buwan ng Hunyo, ay natitingo na sapagkat related po lahat ng ating pinag-uusapan patungkol po sa bagong panimula. Alam po ninyo, ang sarap talaga. Ang sarap pakinggan, ang sarap pagbulay-bulayan ng salitang isang panibagong panimula. Although lagi po tayo nagsisimula, although lagi natin sinasabi na kinakailangan mag-push through, kinakailangan mag-pursue yung will ng Lord sa buhay po natin. Pero itong terminology na start of a new beginning, ito yung refreshing factor sa buhay ng mananampalataya, na kinakailangan hindi pala tayo makontento na kung anong meron tayo. Dapat laging meron ng babago. Si Gideon po ay, ang tingin po niya sa kanyang sarili, isang ordinaryong tao lamang. Hayaan po ninyo na magbigay muna ako ng konting background. Sino ba si Gideon? Paano ba siya tinawag? Talaga bang magaling si Gideon? Minsan yun ang tanong natin sa ating sarili. Gaano ba ako magaling, Panginoon, para tawagin mo? Or sino ba ako para bigyan mo ng isang responsibility na mabigat? Isang responsibility na hindi ko hinagap na gagawin ko. After ni Joshua, alam naman po natin yun. Siya po yung pumalit kay Moses doon po sa pamumuno ng bayang Israel.
Namatay po si Moses sa age of 120. At after po nun, merong dalawang mighty warrior na pumalit sa kanya. Yun po yung katauhan ni Joshua sa ni Caleb. Si Joshua po ay nag-serve kay Lord at namatay po siya at the age of 110. After nun, walang na-train, walang pumalit sa paglilingkod at pamumuno ni Joshua at ni Caleb. Yun po yung pinakamasaklap na parte ng buhay ng bansang Israel. Sapagkat doon na nagkaroon ng mga hindi mga magagandang experiences, although before nakaranas na sila, pero may sumasalo. Merong nagdadal sa kanila, merong nagpapaalala. Pero after ni Joshua and Caleb, naputol. Kaya nga po maraming bansang sumakop sa kanila. Nandyan yung mga Amalekites, nandyan yung binanggit ko po kanina, mga Midianites. At ng panahon pong ito, sinakop po sila ng isang oppressor. Talagang mangangakam. Nung panahon pong iyon ay ang bansang Israel po, sa kadahilanan na walang gustong tumayo na maglingkod, walang gustong magbigay ng kanilang oras at panahon, lakas at bisig upang pamunuan ng bansang Israel, sila po'y mabilis na nabibihag. Kumbaga, kung aking pong gagamitin yung term, sila po'y naduduwag at nababagang buntot na lumaban sa mga bansang gustong sakutin sila. Kaya nga po yung bansang Midian, nung sinakop po nila yung bansang Israel, walang kalakasan, walang isip kung paano lalabanan, nagtakbuhan. Yung mga Israelita pumunta dun sa mga bundok. Tumira doon sa pinakatuktok ng bundok. Yung iba naman nandun, nag-scattered sila dahil sa sobrang takot. Yun na po siguro yung isang pinaka masalimuot na sitwasyon ng isang bansa. Na yung makita mo na nawala yung identity ng isang bansa sa kadahilanan na sila ay nasakop ng banyagang dayuhan na bansa. Kaya po ng panahon na yon, yung mga nagtatanim, para nagtatanim sila hindi para sa sarili nila. Nagtatanim sila ng ubas, nagtatanim sila ng palay, at ng iba't ibang mga crops. Hindi para sa kanila, kung hindi para sa ibang bansa. Alipin. Nag-aalaga sila ng mga baka, nag-aalaga sila ng tupat, mga kambing. Hindi para inumin yung gatas, para sa kanilang sarili, para hindi kainin yung meat, para sa kanilang sarili. Kung hindi alagaan yung mga cattle, para sa mga Midianites. Ganoon ang sitwasyon ng bansang Israel noon. Hanggang sa hindi na walang kayanan ng bansang Israel, umiyak na sila kay Yahweh. Sabi nga po doon sa verse 6, kung hindi nakakamali, mga latter part na ng mga verse, chapter 6, latter part na ng mga verses. Sabi po doon, dahil kasukdulan na yung ginagawa ng bansang Midian sa bansang Israel, nagsimula na silang umiyak, nanangis, at sila ngayon ay nalungkot. Sabi nila, Panginoon, Yahweh, tulungan mo kami iligtas. Ayaw na namin maging alipin. Subalit sila ay dininig ng Panginoon. Nagpadala ng isang propeta at nangusap. Sinabi, mapapadala ako ng isang tao na gagamitin ko upang kayo ay iligtas sa kamay ng mga banyagang dayuhan. Meron pong 12 hukom na namuno sa bansang Israel. At yung 12 hukom na po yun, ang pag-uusapan po natin doon yung 5 hukom.
si Gideon. Nung nagkaroon po ng pag-uusap si Yahweh at si Gideon po ay wala sa battlefield. Si Gideon po ay nandoon sa wine press. Tinatago po niya yung mga pananim upang hindi ibigay sa mga dayuhan, kung hindi para i-preserve ito in case na kailangan po ng bansang Israel, meron siyang ibibigay. At doon po nangusap si Yahweh sa kanya. Sabi niya, tingnan po ninyo yung term na ginamit po ni Yahweh doon. Gideon, anak ni Joash, isa kang magising na mandirigma. Ikaw ang aking gagamitin upang iligtas ang aking piniling bayan sa kamay ng mga mananakop. Mighty warrior. Mighty warrior na wala sa battlefield na nasa wine press. Parang wala doon yung logical reasoning and philosophical reasoning. Para tawagin kang mighty warrior, kinakailangan meron kang sandata. Para tawagin kang mighty warrior, dapat well-trained ka. Pag sinabing mighty warrior, dapat meron kang pinamumunuan ng mga magigiting na sundalo rin. Pero bakit yung tinawag ng Lord na mighty warrior nandoon sa wine press, ang ginagawa, nagtatabi, nagtatago ng mga pagkain? Sabi po doon sa Judges chapter 17 verse 6, in those days, Israel had no king. Everyone did if he saw fit. Ibig sabihin ng panahon kong yun, lahat ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Lahat ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Kung siya lamang po ay karapat-dapat. Lahat ay pwedeng gamitin ng Panginoon kung siya ay karapat-dapat. Kaya ng panahon kong yun, nakita ng Lord yung isang pusong dalisay. Yung isang pusong hindi mo makikitaan ng anumang bahid ng dungis sa katauhan ni Gideon. Nandun yung assurance ng calling ng Lord sa kanya. Yung sinabi ng Lord, Gideon, you are a mighty warrior. Nakita po natin doon yung adjective na word na mighty. Kapag tinignan po natin sa dictionary yung mighty, sa ating wika, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamagiting, pinakamatapang na mandirigma. Yun yung mighty. At yun yung tingin ng Lord sa kanya. Subalit mayroong problema. Ang tingin po ni Gideon sa kanyang sarili, hindi po siya mighty warrior. Nakipag-usap si Gideon kay Lord, kay Yahweh. Sa verse 16, ang sabi niya doon, Judges chapter 6, verse 16, ang sabi po niya doon, Panginoon, yung aming clan, yung pinaka-weakest sa Manasseh tribe. Weakest po, ibig sabihin, pinaka-walang kwenta. Ibig sabihin, kung kukuha ng mandirigma, hindi doon sa tribe of Manasseh. Kasi sila nga yung pinaka-weak among the 12 tribes. By the way, nagkakaroon po ng konting diversification doon po sa original 12 na tribes of Israel. Minsan ay sasama yung tribe of Manasseh doon sa original 12. Pero meron siyang pinakukuha ng original tribe. Kaya sabi po niya doon, yung aming clan, yung aming, ano ba yung clan sa Tagalog? Yung aming angkan, sila yung walang kakwenta-kwentang clan sa lipi ng Manasseh. At ito pa, doon sa aming lahi, ako pa, yung pinaka-least. Sabi ni Gideon, weakest na yung plan, ako pa, sabi ni Gideon, Yahweh, ako pa, yung pinaka-least sa amin. Kaya hindi ako pwede